may nabanggit po kayo kanina, no, that yung ano natin, yung investments natin ngayong quarter is in the negative. Tama po. When you say na negative yung investments, and this is something to do, of course, no, with generating jobs, are you referring to new investments or merong investments na hindi na nga bago, pero yung kasalukuyan umalis pa? Maaring ganun. There are three scenarios. Maaring umalis o kaya hindi nag-e-expand, kumbaga status quo, or umatras. Kumbaga mag-i-invest sana pero hindi na tinuloy. With the recent visit of President Marcos to Japan, no? There are reports na magkakaroon ng investment ang Japan. Are these merely just pledges? Committed na ba to? And if at all, kailan natin tatamasa yung positive effect nitong sinasabi nga magi-invest po ang Japan? How do you read yung commitment ng Japan regarding this? It's a pledge. So, Okay. hindi siya talaga pera na pumasok na. So, kung tatandaan nyo, last year, tsaka 2 years ago, magpabiyahe din si Presidente, lagi niyang sinasabi, ito, mga pledges ng mga pinunta ko. Pero ba't bumagsak pa rin ang foreign investments? So, ibig sabihin, yung mga pledges na hindi matigas, pwede pa silang umatras. So, maaaring sinasabi niya ngayon, ito yung pledge. Pero, baka face saving measure lang yun. Para lang hindi mapahiya si President. I see. And ma'am, nabanggit nyo rin kanina dyan sa slide ninyo, no, na yung ano natin, yung mataas yung business confidence level po ba yon nung last quarter natin, we have a high of investors tapos biglang bumagsak noong 2026. And coincidentally, nung nag-search nga po ako, and I distinctly remember, lumabas yung flood control scandal noong July of 2025. It was confirmed by President Marcos in August of 2026, no, na 2025 pala, na indeed may ghost flood control projects. And then from there, pabagsak na rin po, no, yung investor confidence. And then until now, wala naman din palang naipakita ang ICI, no, na mga results nila. What does that say to you of investor confidence po? Pwede ba natin balikan yung chart na yun? May Business Confidence Index. Para may timeline tayo makikita. And then may pinakita kasi kayo on a quarterly basis, no, from 2023 to 2026. May isang slide na hindi Oo, yung by on a quarter. May napakita kayo on a quarterly. Yan. Okay, sorry. Yung sumunod, yan. Yan, So, monthly yan eh. Actually, yan, previously quarterly lang, pero this year, nilalabas ng BSP yung monthly, no? So, kung makikita nyo, July is the third quarter of 2025. So, na niya. So, makikita nyo, medyo nag-spike pa ng konti, okay, nung fourth quarter. Kasi umaasa pa na may gagawin siya. Kasi may mga investigasyon pa nun eh, ang Congress, ang Senate, nag-blue ribbon. Pero, nung wala nang nangyari, okay, sa ICI, nabuwag. Yung report nila, wala. Yung Congress, lalo na, walang nangyari. Tapos ginamit pa yung may mga inano pa sila sa impeachment. No? Tapos yung sa Senate Blue Ribbon, hindi tinapos ni Senator Lacson yung investigation, lalo na nung lumabas na si Sergeant Gutesa. So makita nyo, from then on, bumagsak na ng husto talaga yung business confidence. Kasi walang accountability. Okay. And pag ganun kasing walang accountability, what does the investors want to see in a government? Good governance. Yun lang yun. Kasi pag walang walang good governance, mahirap kumuha ng mga business permits, ganyan. Tapos yung mga approvals. Kasi every year magre-register ka, di ba? Tapos yung
ang importante rin yung cost of doing business. Yun, oo. So kung mahina kung mataas ang mga presyo ng bilihin tapos walang ginagawa ang gobyerno natin para pababain yung cost na yun, edi yung kikitain nila, hindi yun yung full potential. Kunwari, halimbawa na lang, yung electricity natin. Yung electricity natin is one of the highest in Asia. Okay. Tapos ngayon yung diesel, nung kasagsagan nung pagtaas ng diesel, buti nga pinababa na ngayon, di ba? Right, oo, oo. Pero umabot ng 150, yun yung pinakamataas sa Asia nun. So kung ikaw business-minded ka, gusto mo magnegosyo dito, iisipin mo, magnenegosyo kung foreigner ka at may options ka na pumunta sa ibang bansa. Siyempre, mag-iisip ka, ba't ako pupunta sa Pilipinas? Ang taas ng cost of doing business dyan. So, yan ang ibig sabihin. Na nung time ni Presidente Duterte, no, masaya nun yung middle income class kasi nga lumaki daw po yung take home pay nila. When you have a bigger take home pay dahil mas mababa yung binabayaran mong taxes, mas may kapasidad silang gumastos, no? However, with hand in hand with that is yung security mo na may trabaho ka. Yeah, so. Pero kung ganito na may ganitong ekonomiya na may possibility ma-lay off ka, no? Then that threatens already also our economy. Kaya wala ring umiikot na pera dahil takot ka rin ngayon gumastos. Yeah. Anytime you can be removed, no? And I think hindi naman I think. Yun po yung ipinapakita sa atin ni Ma'am Cora, no, yung reason why this government will have to get its act together, no? May nabanggit kayo ma'am kanina when we were not yet on air about the BSP's role sana na maging alarming bell, to sound the alarming bell as regards our economy. And hindi naman ito taliwas sa kanilang function. Pwede po kaya ninyong ipaliwanag ito sa ating mga kababayan? Actually, nung nasa BSP pa ako, yung boss ko nun si BSP Governor Buenaventura. No? He was very vocal. Okay. Hindi lahat na ginagawa ng gobyerno, inaayunan niya. So, kailangan ganun maging independent ang BSP kasi independent body siya talaga eh. Yung monetary board, may sarili silang board which can pronounce certain policies, no? Policy making body sila when it comes to money supply, monetary management. Okay. So pag nakikita nila na yung monetary management nila ay affected na ng overall governance ng executive department, kailangan magsalita sila. Kaya lang ngayon parang wala tayong masyadong naririnig galing sa Bangko Sentral in terms of sinusuheto ba nila ang ginagawa ng executive department mo. Kasi makikita mo naman sa inflation yan eh. Kasi kumbaga bakit nag-run away yung pag-akyat ng diesel nung Marso. Grabe talaga yun. Kakagulat yun. Kasi ang tinaas lang ng crudo was 65% pero ang tinaas ng diesel at that time was 167%. So sobra-sobra talaga. So napabayaan talaga. So nung time na yon sana naririnig natin ang BSP na nagsasalita na sana may ginagawa ang executive department. So ang ginagawa nila ngayon, tinataasan lang nila yung interest rates pero wala nga masyadong magagawa yon kasi cost push yung inflation. Tsaka yun nga yung excess liquidity, ang tingin ko doon, napunta lang yan sa kukonting tao at maaring na-launder na yung pera